Bayan mo, kwento mo. Ito pa rin ang balita banggitan ang tahanan ng balitang kanayunan. Balikan natin si Justin Traya. Justin, good morning. Maraming salamat, Hector at Tor. Nandito ako ngayon live sa Hotel Alejandro, Tacloban City, kung saan nagaganap ang isang workshop at coaching session na isinagawa ng Department of Interior and Local Government o DILG Region 8 in partnership of Asian Development Bank para sa mga 30 piling LGU sa Region 8 na sinalanta ng bagyong Yolanda. At sa mga sandaling ito, aking makakapanayam ang Project Coordinator ng Asian Development Bank, JP4PR, na si Sir R.V. Miguel. Isang magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga rin, Justin, and magandang umaga sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Sir, pwede bukan ba yung kung ano po ang meron dito ngayon? Yung nangyayari ngayon, ito yung supplemental na activity. Basically, given yung project namin is nagbibigay kami ng capacity building dun sa nabanggit nga na 30 na LGUs within Region 8. And part of that capacity building includes training sessions and workshops and then provision of GIS equipment. Para dun sa component ng training session and workshops, tinuturuan namin sila paano gamitin ang geographic information systems sa paggawa ng mapa, and then para makatulong dun sa pag-develop mismo ng comprehensive land use plan and comprehensive development plan ng LGUs. Now, itong mga coaching sessions nito, ito ay nagsisilbing supplement kasi after a 5-day stretch na workshop, may mga mini activities in between. Yun yung mga hands-on. But then yung mga LGUs, siyempre, dahil sa time, hindi nila mauubos lahat, hindi nila matatapos lahat ng gawain nila. So the coaching session would come in para tapusin ng LGUs yung kanilang activity, and not just para makagawa sila ng map rendition ng kanilang land use na theoretical, but rather i-input na nila yung data na mismong manggagaling sa LGUs nila. Okay, sir. Sir, ano po yung batayan ninyo sa pagpili ng 30 LGUs na ito na galing sa Region 8? Okay. Ang mga batayan ay nanggaling basically sa upper management ng DILG. Isa sa criterion ay dapat na andoon yung mga LGU sa tinatawag nating Eastern Seaboard. Kasi yung trend ngayon ng mga typhoons, ang unang sumasalo pagdating sa landfall ay yung nasa may Eastern Seaboard. Kaya naandyan yung mga LGUs na nanggagaling from Eastern Samar, and then merong mga inland LGUs from Samar and Leyte, and then the second criterion is dapat tawag doon, they are within the Yolanda corridor, so dapat they are part of the 171 official LGUs affected by Yolanda. Kasi yung mga LGUs na yon, meron na silang available na multi-hazard maps na develop ng Project NOAA. Yun kasi yung gagamitin sa modeling kung saan ipa-plot yung multi-hazard maps para ma-identify within each LGU saan ang tinatawag na safe zone and unsafe zone. And then another criteria is that yung mga LGUs ay dapat 70% or less in terms of updating yung kanilang CLUP-CDP. Bakit less than 70%? Kasi kung ang tutulungan natin ay yung mga 80%, 90% polishing na yon, so wala nang magiging significant input or value add-on yung ating project. So, basically, yun yung tatlong major na criteria. Okay, sir, sinabi niyo kanina yung tatlong major na criteria. So, sir, ano yung pinakamalaking pangangailangan ng mga LGU sa Region 8 sa sinalanta ng bagyong Yolanda ang natutugunan pa ng inyong programa? Gaya ng nabanggit kanina, yung talagang focus ng project namin ay matulungan sila sa pagpaplano. Para maisagawa nila or ma-update nila yung tinatawag nating comprehensive land use plan. Kasi mostly ang pinag-uusapan nating LGUs sa 30 na ito ay naandun sa 6th, 5th, 4th class municipalities. So resource-wise,
mahihirapan silang magplano on their own without assistance from either national government or external institutions. So sa paggawa nito, kapag matulungan namin itong mga LGUs, maipa-plot nila sa kanilang munisipyo kung saan yung safe and unsafe zone. Para kapag naigawa yon, pwedeng yun na yung magsisilbing patayan ng mga LGUs sa pagpaplano ng kanilang mga susunod na programa. Like ngayon, National Disaster Consciousness Month. Part ng disaster consciousness would be preparedness. And minsan ang unang pumapasok na ideya sa mga tao ay yung, okay, nasan ba dyan yung mga evacuation facilities? Ngayon, isipin nyo na lang, kung yung evacuation centers ay nakalagay sa dating inaakala natin na safe, pero yung pala, unsafe siya. So, maraming buhay ang magiging katapat na. So, yun basically magiging effect. Okay, maraming salamat, Sir RV Miguel. Siya ang project Justin. coordinator. Yes, Hector. Ano ba yung mga LGU na nag-a-attend dyan? Anong mga bayan? Mga mayor ba yan? Hector, ang mga LGU na nandito ngayon sa seminar, no? Ito yung Daram, Samar, Santa Rita, Samar, Talalora, Villarreal, Capuocan, Carigara, Leyte, Tunga, San Miguel at Babatpur. Ito ay pinaghalong mga LGU na galing sa Samar at Leyte. Kahapon naman, Hector at Tora, ay nandito yung LGU ng Haro, Alang-Alang, Santa Fe, Dagami, Tabon-Tabon, Burawen, Hulita, La Paz, Baybay at Javier. Sino ang nag-a-attend nito? Is it the mayor or mga planning officer or sino? So yung mga attendees ko nito yung basically yung personnel na galing sa MPDO. So yung planning officer, LDRMO, and then yung kanilang GIS operator, and yun din kanilang MLGOs. So sir, after nitong training na ito or seminar, ano ang gagawin nila pagdating nila sa kanilang bayan? Pagdating nila sa kanilang mga bayan, meron kasi silang tinatawag na data checklist. So kung ano man yung kulang nila ng mga datos, i-compile nila yon, pagbalik nila sa sarili-sarili nilang mga munisipyo, and then i-input nila yung information na yon para makumpleto nila yung analysis ng exposure units, yun ang para sa second coaching session. And then hopefully ma-produce nila yung kanilang draft na land use plan na siya namang magiging input pagdating ng third workshop by August 15 to 19. Ayun, maganda. Maganda yan. Okay, Napakaganda. congratulations. Congratulations, sir. Congratulations. Maraming salamat din po sa suporta. Okay. Okay, Hector at Tora, sa ngayon ay patuloy pa rin itong seminar ay yung workshop at coaching session para sa iba't ibang LGU ng Region 8 na sinalanta ng bagyong Yolanda. At yan munang pinakahuling balita para sa mga sandaling ito. Ito pa rin si Justin Traya reporting live para sa Balita Banggiitan, ang tahanan ng balitang kanayunan. Back to you. Thank you very much, Justin Traya, sa iyong report. So, napakaganda partner, no? At sana gamitin ito ng ating mga LGU. Salamat naman nagkayulanda dahil nandyan. Hindi, kasi ito, ang ano ko kasi partner nakikita, no, is mahina tayo sa preparation. Planning. Sa planning. Kagaya ng ating mga bayan, no? Tayo naman ay walang dagat, no? Pero kami, doon dumaan yung Yolanda. Yung bagyo doon dumaan. So, ang amin kasing problema sa Dagami, ewan ko sa inyo sa Tabon, baha, flood. Flood prone kami. Dahil Flood prone kami. malakas yung yung illegal logging sa inyo. Dahil Bahala na yun. That's why binabaha kayo. Sa amin wala. Pero, ang sinasabi ko, how do we prepare? Kasi ito naman parati eh. How do we prepare? Paano tayo naghahanda para sa kalamidad na alam naman natin kung ano? Yun lang naman ang tanong yan. Sige, tama yan. Okay. Tayo po ay magbabalik. Ito pa rin ang Balita Banggitan, ang tahanan ng balitang kanayunan.